So yan, good morning mga ka-PJ. Oras natin ngayon ay alas 5:07 lang. At nandito na tayo sa Valenzuela, no? Nakapaghatid tayo dito galing ng Soler North. Nakapaghatid tayo dito sa may Buildersville. At siguro diretso naman ako sa aking bahay para doon na rin muna ako mag-almusal. Almusal lang, tapos ligo, sabay biyahe ulit hanggang hanggang Martes na tayo, no? Total nandito na rin naman, no? Hanggat maaari sana ayaw ko umuwi kasi pag nandito ako sa amin umiiral kagad yung katamaran ng aking kamay. So bali lang yun, 300 lang yun galing Soler North, malapit sa landmark. So diretso na muna tayo sa bahay para almusal na muna. Okay, so ngayong araw nga pala ay linggo na mga ka-PJ, no? Unang araw ng Marso taong 2026. So paanat lang tayo, tapos na rin yung February. Update nga pala sa ating KGR ngayon, no? Nagbago siya. Yung dating lang 440, 430, 415, ngayon ay dinagdagan, ginawang 485. Diyos ko, 485, no? Tapos binabaan din yung niya, yung dating 10 piso ginawa na lang 6. So wala tayong magagawa. Ganun talaga. Sige, banat lang, huwag natin isipin yan, no? Kung makaabot tayo ng 485, salamat, meron tayong 6 pesos kada rides, no? So wala naman tayong magagawa dyan. Magreklamo tayo, wala naman tayong magagawa. Kaya sige lang, bakbak lang, huwag natin intindihin yan. Basta kumikita, ayos lang. Di ba? So dalawa lang pala to. Mag naka 390 ka lang, ibig sabihin gold ka lang, ang makukuha mo lang ay 2.50, 2 piso at 50 centavo. O kapag naka 485 ka, doon ka magiging platinum. So ang balik sa iyo ay size. Sige lang, sige lang. Talaga sige lang, sige lang. Okay, so mamaya ulit mga ka-PJ, no? Update ko kayo. At ako nagmamadali na, medyo nasisiyar din ako. Let's go. So yan, touchdown tayo dito sa terminal to, no? Galing sa Valenzuela. Hapon na tayo nakabalik. Oras natin alas 2:36 na ng hapon. Hapon na tayo nakabalik mga ka-PJ. Di ba nga umuwi tayo kaninang umaga? Wala umiral yung ating katamaran. Muntikan bang matuluyan na tamarin. Siyempre pag meron talagang obligasyon, lumalaban Kaya yun, napilitan na ituloy ang biyahe. Kaya ito pa lang tayo, no, pagkatapos natin na umuwi kaninang umaga. So update din tayo sa ating earnings, no. Naka 2,230 na tayo. Sana makabawi tayo ngayon. Alright. Ay, Diyos ko, kala ko matuluyan ako sa katamaran. Buti na lang may obligasyon. Sayang din siyempre, di ba? Nagigahinga tayo hanggang sa nakatulog. Okay, bawi tayo. Hanggang hanggang Martes ng gabi, bakbakan. Alright.
So mamaya lang update ko kayo mga ka-PJ. Let's go. So yan na guys, no, dito na naman tayo magtatapos. Talagang wala akong ano ngayon, magbravo. Baboy na lang ako bukas. Yun talagang problema ko kapag ano na nauwi ng bahay. Parang umiiraw talaga yung aking katamaran. Kaya wala akong masyadong gana magbiyahe, no. At yung earnings natin ngayon malungkot. Ayun, no, 3,291, 14 bookings. Oras natin alas 6:50. Sige lang, bawi tayo mamaya. Agahan natin. Pahinga na tayo ngayon. Alright. So yun na nga, bago tayo magtatapos, mayroong nag-comment sa atin na ano ito yung comment niya, Sir, may quality life ka pa ba kung 16 hours ka nagtatrabaho? Higit sa ating araw daw Kung tamang sagot is wala na siguro masyado, no? Pero siyempre ganito tayo ganito naman tayo mga Pilipino kailangan natin minsan magsakripisyo, di ba? Kung sa ngayon sa sitwasyon ko na ito, hindi naman ako mayaman, wala naman akong ari-arian, di ba? Kung mas piliin ko yung quality of life, uuwi ako 8 oras lang ako magbibiyahe, kikita lang ako ng ganito 500, 600. Hindi rin naman ako, para sa akin hindi rin naman magiging quality of life yung buhay ko, no? Kasi hindi ako masaya kasi hindi ko maibibigay yung mga pangangailangan ng aking pamilya, lalong lalo na yung aking mga junakis. Siyempre lalong lalo na nag-aaral sila, di ba? Yung kanilang mga kanya-kanyang pangangailangan sa kanilang pag-aaral, hindi ko maibibigay sa kanila, parang hindi rin ako magiging masaya, di ba? Para sa akin hindi rin quality, di ba? Anong gagawin namin doon? Magtititigan kami. Di ba? Minsan kailangan talaga natin magsakripisyo. Kung talaga namang ipinanganak ka na anak sa pobreng utin. Swerte na lang yung mga pinanganak na kompleto na, meron na lahat, di ba? May pera, may bahay, may ari-arian, di ba? Tayo na wala, ay kailangan natin magsumikap, di ba? O baka isang araw kahit pa paano makaahon lang. At giginhawa ka rin naman, di ka rin naman habang buhay siguro. Kaya nga pilitin mo maging masinop sa pera para pagdating ng araw kahit pa paano umangat natin ng konti. Tapos yung mga anak mo naman parang investment mo na rin yan. Pag nagbigyan mo sila ng magandang buhay, hindi mo natin inaasahan na balikan tayo, pero may chance na dahil binigyan natin sila ng magandang buhay, pinalaki natin sila na mabuting tao, malaki ang chance na sila naman ang tutulong sa atin pagdating ng panahon. Diba? Pagka tayo nanghihina na, hindi na natin kayang maghanap buhay, malay natin sila naman ang tutulong sa atin. Kasi nga nag-invest tayo ng maganda at edukasyon sa kanila para makahanap sila ng maayos-ayos na trabaho, di ba? Ganun lang naman. Ika nga, choice of life natin yan. Ito yung choice ko na kailangan magsakripisyo para sa kanila, di ba? Tama ba yun o tama yun? Okay yan. Siyempre kung ako naman maraming pera, ba't ako maghahanap buhay ng ganito kahaba, di ba? Pero dahil nga sala talaga sa pera, di ba? Hindi ako pinanganak na mayaman, kailangan ko mag-sacrifice para sa pamilya ko. Alright. So siguro dito na ako magtatapos, no? Maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ka-PJ nyo temporary. Adios mga ka-PJ. Ingat.